Dating Pangulong Noynoy Aquino, at dating Pangulong Digong Duterte, sino sa kanila ang ipinaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea laban sa China? Panuorin ang video na ito. Kung seguridad na rin lang po ang ating pag-uusapan, di ba't karugtong din nito ang ating pambansandagan? Dati, hindi man lang natin makuhang pumalag tuwing may sisindak sa atin sa loob mismo ng ating bakuran. Malinaw ang pahiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Kapag tumapak ka sa Recto Bank, para ka na rin tumapak sa Recto Avenue. Wala tayong balak mangaway. Pero kailangan ding mabatid ng mundo na handa tayong ipagtanggol ang atin. Pinag-aaralan na rin po natin ang pag-angat ng kaso sa West Philippine Sea sa International Tribunal for the Law of the Sea. Upang masigurong sa mga susunod na pagkakataon ay hinahon at pagtitimpi ang mag-ahari tuwing may alitan sa teritoryo. Pupunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Sa harapan 2016 debate ng ABS-CBN, pinalakpakan ang nooy Davao City Mayor at presidential candidate na si Rodrigo Duterte dahil sa matapang na sagot tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Pero noong 2018, iba na ang sinabi ng Pangulo. Yung sabi ko mag-jet ski ako doon sa China, kalkuhan yun. Wala ka na akong ibinroad. Istorya man lang yun. Niwala pala kayo. At sa kanyang public address kagabi, tahasan na niyang itinanggi na may pangako siya na manindigan para sa karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. I never in my campaign as president promised the people that I would retake the West Philippine Sea. I did not promise that I would pressure China. I never mentioned about China and the Philippines in my campaign because that was a very serious matter. We need to have a diplomatic talkative dyan. Bumanat agad si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio at sinabing hindi maaring itanggi ni Duterte ang kanyang pangako noong kampanya dahil panggagansyo at panlilindang umano ito. Ipinaliwanag naman na tagapagsalita ng Malacanang ang pahayag ng Pangulo kagabi. Hindi niya pinangako na maibabalik niya yung mga teritoryong nawala sa atin. No? Even the jet ski, ang sabi lang naman niya, sasabihan niya ang China na umalis. No? Pero hindi niya ipinangako na yung nawalang Scarborough Shoal, mapapaalis niya ang mga Chino ron. Yung papel, sa totoong buhay between nations, yung papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, pagka ginusto nilang ganyan, tayo nanalo sa usapang bugoy. Sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, papel lang yan. Kaya tatapon ko yan sa wastebasket. Kasi wasting my time and at the same time disrupting the good relations of China and the Philippines. Nasabihin mo na nag-ano ng utang na loob. Akala ko ba Pilipino ka? Alam mo ba ang utang na loob? Do you know the dimensions of utang na loob? Yung utang na loob, iba yung away. Ito, para tayong nandyan, neighbor nila naghirap, tinulungan tayo.